So finally, ang presidente ng Pilipinas, ang anak ni Apo Lakay o ni Ferdinand E. Marcos, nagsalita na po tungkol sa kanilang kayamanan. Ito po ay Marcos wealth, hindi po ill-gotten wealth. At ngayon mga sangkay, kahit po kritiko kayo ng mga Marcos o hindi, pumunta po tayo sa realidad. Ano ba talaga itong tinatawag na Marcos wealth? Matagal ko nang hinihintay ito, mga sangkay, na itapik ito ng presidente natin. Itong patungkol po sa kanilang kayamanan, na patuloy nga po nilang naipapanalo, mga sangkay. Actually, halos lahat na po, naipanalo na po ata nila yung mga kaso. Sobrang dami pong kaso nun, mga sangkay. Sandamakbak po talaga mula sa international, papunta sa local. Pero sa international, naipanalo po nila yun, mga sangkay, lahat. Na clear po sila lahat. Kahit i-search po, yung The Trial of the Century, Imelda Marcos, makikita po doon. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated, no? Sa mga ginagawa po nating vlog, mga komentaryo po natin, opinion. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, ito kasi yung balita, guys. Ayon po dito sa report, PBBM, yaman ng pamilya ko, hindi ill-gotten. Pag sinabi kasing ill-gotten, parang hindi maipaliwanag na kayamanan o naakaw na yaman, mga sangkay. Ngayon, itong balitang to, mga sangkay, sumulpot po ngayon. At titingnan po natin kung ano nga ba talaga ang katotohanan dito, mga sangkay. Dahil nga po, ito po ay nagiging usapin. Mahabang panahon na po, mga sangkay, na nagiging usapan po ito, no? Sa social media, sa mga balitaan, sa mga interview ng mga politiko. Laging sinasabi, nagnakaw ang mga Marcos, pero wala po silang patunay up to now. Tama po ba? Ngayon, mga sangkay, eto na. Tingnan po natin kung ano nga ba talaga ang katotohanan tungkol po dito. Kung totoo nga bang nagnakaw ang mga Marcos, wala naman talaga, mga sangkay. Kasi sobrang laking yaman nito eh. Hindi po ito yung yaman, mga sangkay, na iniisip lamang po natin na yaman ng mga politiko dito sa ating bansa. Ang pinag-uusapan po natin dito, yaman na nakakalula, mga sangkay, dahil higit pa po ito sa yaman halos ng Pilipinas. Ito po ay nakakalulang kayamanan mula po kay Ferdinand E. Marcos. Sinahanap ko, mga sangkay, yung ano dito. Hanapin lang po natin ito kasi maganda tong pag-usapan ngayon. Hanapin po natin mismo yung sinabi ni PBBM dito. Ayan. Ito. Nakita na po natin. Yun. Inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ill-gotten wealth ang ari-arian ng kanilang pamilya. So, sinabi ni PBBM daw po nitong August 14 na may mga civil case na napagtagumpayan sa korte ang kanilang pamilya dahil napatunayan na hindi illegal na nakuha ang naturang assets. The reason we won those civil cases is because they were proven to be not ill-gotten wealth, pahayag niya. To characterize that as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth. Oh. Yung mga dilawan dyan, mag-a-agree ba kayo? Hindi, I'm sure. Alam ko kung makapit kayo ngayon kay PBBM. But let's be honest. Alam kong kumukurot yung noo po ninyo pag pinag-uusapan yan. Pero, mga sangkay, maging totoo na po tayo. Wala pong napatunayan. Diba? Wala pong napatunayan. Sa sobrang sandamakmak na kaso po yun, ha? May isa lang, mga sangkay, yung kay Imelda Marcos. No na, ano na nga po siya nun, ikukulong. Kailan ba yun, mga sangkay? Pero, sa dami, yun lang. At take note, guys, ang mga Marcos wala po sa pwesto ng mahabang panahon. Kailan lamang po sila nakabalik ng buong buo?
nung panahon po ni PRRD, mga sangkay, medyo nakaano sila, nakaano, tawag dito, naka-survive ng husto hanggang sa nakilala na po sa buong Pilipinas ulit ang kanilang pangalan. Pero mga sangkay, yung mga loyalista, yung mga matatanda ng loyalista, sila po mismo ang nagkikwento sa mga bata na hindi po totoo na nagnakaw ang mga Marcos. Ngayon, paano nasabi ni PBBM na kaya nga daw sila nanalo? Kasi ang pera na to, malaki po ito, mga sangkay, no? Sabi pa nga po ng iba, higit pa po ang pera nila sa pera ng Pilipinas. Which is, totoo po yun, mga sangkay. Kaya nga po, tingnan yung mga sangkay, yung SALN ni PBBM. Nakakalula. Ito, halimbawa na lang mga sangkay, ito. Check po natin to, ha. Ito, international to. The trial. Oh, ito. Halimbawa na lamang po ito, mga sangkay. Ayan, ito. The Marcos verdict. Marcos is cleared. Malinaw, mga sangkay. Nakalagay po dito. Asan na yun? Natabunan. Ayan. Cleared of all charges. Isa lamang po yan sa marami, mga sangkay. Ito. Los Angeles Times. Imelda Marcos found not guilty. Philippines, the former first lady's late husband was culpable party. Ito kailan ba to? 1990 pa po ito, mga sangkayan po. July 3, 1990. So, acquitted po. Ayan po, mga sangkay. Ang mga Marcos. At para mas malinaw sa ating lahat, bakit nga ba? Ano ba ang yaman na yan ng mga Marcos? Ito yon, mga sangkay. Tingnan po natin. Dito nakatago yung mga ebidensya. Dito sa gym, sa likod ng bahay nakatago, ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionableng mga kayamanan. You're entering the documents of the trial of the century. Yan po, dyan po nakatago lahat. Here, Kanila po talaga yan, mga sangkay. 170 banks that Marcos deposited money on. Just to show you the bill of lading, how much is 240 million dollars. Kala niya, milyon. Oh my goodness. Is it million? Billion? 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 240 billion? Oh, diba? Nagulat siya. Kasi legit nga po yan, hindi po yung kwentong babero. One shipment. And these are plenty of shipments. Isa lamang po Miss yan. Marcos, if we Isipin nyo, lahat ng yan, mga sangkay, patungkol po sa dokumento ng Marcos Wealth, ng mga ginto po nila. Kasi hindi pa po presidente si Ferdinand D. Marcos. Magaling na po siyang negosyante pagdating sa gold. Nung bagong kasal nga daw po sila ni Imelda Marcos, pinakita po sa kanya sa ilalim po underground ng bahay ni Ferdinand D. Marcos. Nakita po doon yung daming ginto, mga gold bars. Kaya ganun po kayaman. Kaya nga po, mga sangkay, may mga project at may mga na-acquire po yung Philippines noon na mga property at mga project noon, mga sangkay, na kung saan ang gumastos po ay sila Ferdinand D. Marcos. Kasi hindi po nakikita doon sa record ng Pilipinas na ito yung ginamit yung pera ng Pilipinas para mabili yung ganitong property. Halimbawa na lang yung doon po sa Amerika na bumili po ng property ang Pilipinas na napakalawak na may malalaking building. Ngayon, nung chinek, mga sangkay, bakit walang record na kumuha sa pera ng Pilipinas para pambili nun? Yung pala, pera na pala ni Ferdinand E. Marcos yung ginamit para sa panggastos. Ganun po kalupit, mga sangkay. Kaya nga po ako, for me, sa sobrang talino po ni Ferdinand E. Marcos, kahit nga po yung mga taga-ibang bansa, kahit Amerika, na namamangha pag siya po ang nagsasalita, ibang klase po talaga ang talino ni Apo Lakay. Kaya nga po ako, mga sangkay, masabi ko ang sarili ko na ako po ay isang Marcos loyalist ni Ferdinand E. Marcos ng tatay po mismo. No? At may mga iba din, mga sangkay, hindi loyalista ni Amy Marcos, hindi loyalista ni PBBM, hindi loyalista ng kung sino man. Loyalista po kay Ferdinand E. Marcos at Madam Imelda Marcos. So ganyan po ka nakakalulay kayamanan. Ngayon, ang tanong nyo, ano ba, itutulong ba ito sa Pilipinas? Ano na nga ba ang nangyari? Well, hindi po natin masasagot yan.
sila Madam Imelda. Actually, Madam Imelda Marcos ang makakasagot po na ito. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.